lumabas na yung second plate. Dali lang naman yan. So, first, gagawin nyo, kunin yung center na tong space. So, ginawa ko lang, dahil kuha mo naman yung center dito sa title box, straight up, then kalahati. Then, kakailanganin mo rin naman tong center line. Yun. Ito, 60 degree triangle. Suggest ko lang sana kung meron kayong ganyan, kalso, mapagkakalsohan sana, like that. Ngayon, gawin nyo 60 degree, slide nyo lang dyan. Tatapat nyo lang siya sa center. Yan. Yan. Kung hindi umabot, gamitan nyo na lang ng ruler. Stand nyo na lang. Then, for the other side, ito, baliktarin nyo lang. Baliktarin nyo lang yung ruler. Then, ayun lang. Like that. Yun lang. So, nakakalso or nakapantay yung isang side ng 30 degree lang to. So, nakapantay yung isang side ng 30 degree dito sa baba. Okay, sabihin na natin dito may pantay yan. Ayan. So, ganun lang naman para makuha yung center or yung base. So, ang gagawin nyo na lang dyan, stand nyo na lang yung line pa. Tapos pa ganun. So, ayan. Na-extend ko na siya. Ngayon, ang first, natin. So, ang first circle natin is may radius na 14 mm or 1.4 centimeter. Para makuha yun, dali lang yan. From the center, pili ka lang ng kahit na anong line dyan, and kunin mo yung yan, diba? Then, kunin mo yung 1.4. Yan. Kunin mo lang dyan yung 1.4. Diba? After mo makuha yun, syempre,
next step mo dyan is bilog. Tip ko lang, hindi nyo makukuha na isang ikot yan. It's either bottom pataas, tapos yan bottom pataas, or top to bottom. Kalahati nyo lang, huwag kayong magmadali. Then next radius natin is 24. So ganun lang din, or kung gusto mo mag-add ka lang din ng 1 cm dito or 10 mm kasi 14 na yan. Ayan, diba? Start ka dyan. Then add ka lang ng 1 cm. Yan. Then balik mo lang ulit sa center. So cut mo doon. Ayan o. Bottom pataas. Bottom pataas. Yan. Next step is kailangan din natin gumawa ng 40 cm. 40. Lang. 40. So 40 mm is equal to 4 cm. 4 cm. Ayan, ito 4 cm na to is ano lang, marka-markahan nyo lang. Pero ano kasi alam ko kailangan nata natin yung ano, yung buong circumference. So gagawa ko na lang, gawan nyo na lang ng light yung ibang part para hindi nyo mabakat, hindi nyo maballpen mamaya. And so light lang. Kaya yan. Tayo mag-focus. Yan. So sa 40 cm, yan lang. Naka-dark part lang yung points. Then yung circumference mismo is light lang para iwas ballpen. Next natin, circumference is 80. Aabot kaya? Aabot. 80, which is 8 centimeter. So start tayo 11 plus 8 is 19.
So 80. Itong 80 na to, wag nyo rin siya masyadong ito dark. Sakto lang. Yan, pero continuous light. So yan na. Meron tayong 14, 24, 40, and 80. So yun yung mga circumference from the center natin. Next step is susukat kayo ng 10 centimeter. Mula dun sa point na ginawa natin. Itong point na to na nanggaling sa 40. Itong point na nanggaling sa 40 centimeter ay 40 mm. Kukuha kayo ngayon ng 10 mm mula doon. Yan. So, ayan. Ito yung point na galing sa 40 mm circle natin. Ayan. Kukunin mo yung 10 mm. Yan. So, ay, nako. Wait lang. So, ayan na nga. 10 mm radius. Radius yan na. Ngayon. Mula dito sa circumference. Yan. Tapos ito. Gagawa lang kayo ng semicircle. Yan lang. So, gawin nyo lahat yan sa 6 sides. So, parang ganyan lang. Bali, 6 na tagta 10 mm radius. Next natin is ito si 95. Okay. So ngayon, gagamitan na talaga natin ng geometry. From the center, magsusukat kayo ng 9.5 cm or 95 mm. Try ko ito. 9.5. So, sakto siya dito sa radius so radius. So ngayon ano magagawin? Yan. Paano ba ito? Okay. So mag-mark na lang tayo.
as light as yung ano lang. Yan. So ngayon, kunin natin yung ito, horizontal center line. Mabilis ang pagkuha lang. Ay hindi, turo ko na lang kung paano pwede makuha. So ngayon, ang gagawin nyo lang, ito, ang side na to, itong point, itong corner, susukat lang kayo ng 3.5 inch pataas. So 3.5. Same dito sa side na to. So 3.5, then connect nyo lang yung dalawang dot. Wait lang So ayan, nakuha ko na. Connect ko lang yung line. Ganun. Pero hindi ko na insagad. Insakto ko na lang dun sa kaya mag-focus. Insakto ko na lang dun sa 9.5 cm radius na bilog. So ngayon, hindi ko pa binabago yung size ng compass. So 9.5 pa rin yan. Nagbago na pala. Okay, sorry. Yan. So 9.5. Ngayon, ang next step natin is yan. Ayan. Yan. Yung point na yan. Intersect nyo dun sa circumference. So, gagawa ulit kayo ng point. Just like that. So, kaya pwede dito na rin. Just like that. So, para ma-check nyo kung tama. Ayan, dapat mag-intersect siya dun. Just like that. So, ganun lang din dito. Kaya, para safe, ito na rin. Dito na rin tayo magaling. Yan. As well as dito. Kung magbe-base tayo sa example hindi. Magbe-base tayo sa lesson, so kailangan pa rin nating lagyan ng connecting lines yan. As light as you can pa rin, para ano. So, kukonect lang natin. So, this point. Ano to eh? Kasi diba center line siya. So, broken. Straight. Broken. Straight. Broken. Sa ganyan. Ay, tangik. Broken. So, sa ganyan siya. Ganun lang gagawin niya sa lahat. So, ayan. Ang gulo, diba? Ay, hindi. Wait lang. Ay,
sorry. So, hindi na pala kailangan yun. Sorry. Hindi na siya kailangan. Huwag nyo lang gagawin yan. Huwag nyo lang gagawin. Di bale, ano ko naman mamaya. Naka 0.1 yan. Ngayon, ito na nga. So, dun sa point na ginawa nyo, which is this one, yung last 6 points. Yan. Kukuha kayo ng 30 mm or sino lapis? Section na sa sipon. So, kukuha kayo na 30 mm. So, 1, 2, 3. 30 mm or 3 cm from the point, from the center. So, ngayon, ano ba ang gagawin? Nilog uli. Dito lang pala sa 80 sa 80 mm lang kayo mag-ano. Yan. So, huwag na kayo makabot sa labas. So, 80 mm palabas. Like, suggest ko lang din pala yung ganitong paghawak sa compass, lalo na kung medyo malaki compass. So ganyan, pinch lang, then ito support lang dito sa tip para mas makuha nyo na mas madaling mas madaling yung matusan. So ang problema lang sa ganyang hawak, pag ganyan na yung angle, kasi ito mas okay, top to bottom or bottom to top, yung kalahati. So, pag ganyan na yung angle, medyo i-adjust yung sarili niya. Kayong mag-a-adjust, hindi yung compass. Pero, mas may control kayo. I think, mali. Yan. Yan, may control kayo, diba? Yan. So, mali yan. Mali na to. Yan. Okay na. Okay na sa bilog. Ngayon lahat straight lines. Pinakamadaling part. Straight line. Paano makukuha yung straight line? So, ito, diba may mga opposite sides yan. Yan. Ngayon, kikita nyo yan. Ito intersection na yan. Isa. Sa opposite nya, yung ibabaw din ngayon. Tatapat nyo rin sa ibabaw nung opposite nya.
Wait lang. Sorry, ang hirap mag-video. Ayan. So, sa ibabaw ng opposite. Ayan, ibabaw. Tapos, guguhit lang kayo. Mula dun sa point na yon hanggang dun sa ay, nasobra na naman ako. Hanggang dun sa 80. 80 lang ha. 80. Huwag niyo akong gagayahin. Nasobrahan ako. Yan. So, hanggang 80 lang. Burahin nyo yan para hindi kayo malito. Baka masobrahan na naman kaya. Ayun. Ganyan lang. Ganyan, pwede na yan. Hindi na kayo maano yan. So, ayan. Ganun lang din. Ganun lang din sa iba. So, dahil nakuha mo na yung sa ibabaw, ito ngayon sa baba. Basta same side lang. Ayan. Opposite pala. So, pagka ganyan, yung kaliwa nito, yun yung kanan nito. Ganun lang. Ganun lang din dito. So, pag ganun nakaharap, ayan. Ayan yung nakaharap. Ito yung kaliwa niya, ay yung kanan niya. Ayan. Ang katapat nun is yung kaliwa. Ito sa baba. Ganun lang.